Hello guys, welcome back sa channel. So as you can see guys, nandito na tayo sa interface ng Visual Studio Code. At wait lang, nag-update. At dito tayo ngayon sa ginagawa kong website guys. Ito yung continuation ng ginawa ko nung una guys. So bali mag-i-explain lang uli ako ng mga process dito guys. So as you can see guys, nandito tayo sa index.html ng website ko guys. This is a common setup or build ng website. As you can see, dapat nagsisimula talaga siya sa index.html guys bago kayo mag-start sa login, dashboard, kung ano-ano pang parts. Kasi guys, yan yung fundamental ng paggagawa ng website. Dapat nakaganyan yung ano. Mas maganda kasi yung naka-organize guys. Itong akin guys, hindi naka-organize. Hindi ko kasi ito binild na yung pang client guys. Ito kasi sa akin lang. So, pinagsama ko na yung style, yung mga CSS, tsaka yung mga link library kasi yung tawag dito guys eh. Ito nakalink. Pinagsama-sama ko na para hindi masyadong marami. Tapos ito sa login guys, hindi ko pa to na code kasi nga tsaka ako pa to gagawa ng ano, kasi ako lang din naman yung maglalagin nito guys pag natapos na ang dashboard. Hindi ko pa tinapos, buhat ng may ginagawa din akong ibang ano side hustle guys. So ito, i-explain ko lang to sa mga baguhan guys, yung bago pa lang talaga sa programming or hindi talaga alam kung paano maggawa ng website, especially sa website. Mas maganda guys, mag-start kayo dito sa Visual Studio Code. Aralin nyo yung mga parts dito, yung mga extension, yung mga library, yung mga database. May mga built-in dito na mga ano database. Pero kung gusto nyo pwede din naman kayong kumuha sa online ng mga database or tawag dito mga back-end nyo. Pero dito guys, kaya pwede kayo tawag dito, mag-search ng database nyo dito. Tapos yung mga may mga extension din guys, natuturuan kayo ng mga error nyo, anong mga meaning ng error nyo dito sa black box. Ano pa ba? Ito Quake dinanood ko din to for Java ata ng dating ako sa program. Yung ibang side hustle ko bago ako graduate, meron kasi akong ginawang part-time nung bago ako graduate. Nag-racket ako ng ibang program. Bali yung program na yan sa classmate ko. Nawan ko sila ng program para makapasa. Pero hindi yun libre guys, may bayad yun. So i-share ko lang din yung ko guys. Hindi ako masyadong magaling sa website kasi nung nag-aaral ako guys, focus ko application. Pero mabilis lang naman matutunan tong sa website guys. Kailangan mo lang talaga aralin. Kasi nga ako nung almost ko lang to marami naman sources sa online. Almost 2 months grind lang talaga sa pag-aaral ng mga tutorial, mga pagbabasa documentation ng language na gusto mong aralin. Kasi itong PHP, isa lang to sa mga languages sa programming. Meron pang iba, Java, Kotlin, ano pa ba, type, tawag dito, basta marami guys, marami pang ibang language. So nung kasagsagan ko guys, meron din akong teacher na magaling mag-code. So naturuan lang ako sa PHP kasi ito din yung common na ginagawa nila dati sa paggawa ng website, PHP, CSS, mga ganun. Pero ngayon meron ng guys, tawag dito WordPress. Na lang, parang drop and drag na lang or konting edit na lang yung pero may tawag dito, may server side na guys, web development guys. Pwede din kayo mag-add ng extension, tapos gumawa kayo ng app dito. Pwede kayong gumawa ng app dito. Multitask kasi itong Visual Studio Code. So ito error to guys, wala kasi akong codes dito. Pero pag ito nira natin, tingnan natin doon. So ayan,
Ayan guys, ito yung website ko guys. Hindi ko pa to natatapos as the moment kasi nga buhat ng may ibang ginagawa. Medyo basic tawag dito. Basic website. Yan. Tapos pwede na magandang picture dito pero ayun, muna. So ayun lang guys. So kung gusto nyo pang matuto ng ibang guys, pwede kayo mag-comment below para malaman ko kung ano yung gusto nyong i-content ko next time. Baka meron kayong mga bagong lesson ngayon. Alam ko next year yung iba magdi-defend na ng thesis or meron nang ipapasang program, so mas maganda yung na kayo guys, now pa lang mag-scan na kayo sa YouTube or sa Google Chrome kung ano yung mga gusto nyong gawin sa program nyo, yung mga tips and tricks para mas mabilis kayo makagawa. Pero guys, utilize nyo yung mga AI tools ngayon guys. Mas mabilis kayo makaka-codes pag meron ng ganun. Meron kayong alam sa ganun guys. So, yun lang guys, explain ko sa sunod kung ano yung kailangan para naman sa pag-run na talaga ng program, yung front end tsaka back end. Kasi di naman limited yung information na i-share ko sa inyo guys sa itong compiler. Tutulungan ko din kayo ng front end at back end, yung mga basic lang. Alam ko naman may mga magagaling sa inyo guys, pero gusto ko lang talaga mag-share ng information para at least kung mayroong mga kapunta dito or mag-random to sa kanila, yung mga nagsi-search ng mga tutorial, at least alam nila kung ano yung unang gagawin. So unang gagawin guys, gumamit kayo ng compiler, yung ideal tinuro sa school or yung alam yung compiler na mas fit sa inyo, na kaya nyong gamitin or alam nyo yung mga pasikot-sikot. Next, aralin nyo yung language na gusto nyo, tapos apply nyo, try nyo testing or tawag dito mag-debug. Tapos basahin nyo yung documentation ng language na aralin nyo or manood kayo ng tutorial kung paano mag-code sa isang language. And next, aralin nyo yung back-end. Meron na ngayong mga server side or mga cloud-based na mga back-end, Firebase. Kasi dati Firebase kasi yung ginagamit ko. Meron din mga local na Madami ng mga local dati isa lang. So ayun lang guys, and for the next vlog guys, abangan nyo na lang next vlog ko kung matatapos ko o hindi. Pero salamat guys, yun lang. Until sa susunod na vlog. Peace out.